Vico Soto, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumitindi, walang sinisino. 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya ina-assure po ang bawat isang Pasigueño na hindi natin tatantanan ang mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Akala ng lahat mabait, tahimik, hindi marunong magalit. Pero ngayong linggo, may isang pasabog na bumasag sa imahe ng Gentle Mayor ng Pasig. Mas seryoso, mas nakakaba para sa ilang malalaking pangalan. May mga kumpanyang nananalo ng malalaking proyekto pero zero daw ang kita. Sino nga ba ang hindi magugulat sa sinabi ni Mayor Vico Soto? Sa isang mainit na pahayag nitong Lunes, binunyag niya ang malawakang investigasyon sa mga kumpanyang hinihinalang umiiwas sa pagbabayad ng buwis sa Pasig. May mga kumpanyang pinangalanan, wala pa pero may clue siya. Mga kumpanyang nananalo sa billion peso projects na di umano'y hindi nagre-report ng kita. Ibig sabihin, posibleng may dayaan, posibleng may kasabwat, posibleng may sabuatan. At ito ang binabanggit ng ating Pangulo patungkol sa pagiging transparent ng gobyerno at ng mga nangungontrata. Kailangan seryoso din natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating sangguniang panlungsod. Kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tingnan natin lahat ng kontrata nila. Doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion pero minsan may declaration sila na zero gross revenue pero proyekto sa DPWH. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pero bakit biglang naging seryoso si Vico? Hindi lang ito kasi tungkol sa pera. Sabi niya, kung iisipin natin may dugo sa kamay nila, paano? Dahil may mga kumpanyang di lang umiiwas sa buwis, kundi lumalabag din sa environmental laws. Yung iba raw illegal na nagre-reclaim, basta-basta nagtatayo ng mga istruktura at ngayon bumabaha sa Pasig. Dito na nagiging mas malalim ang kwento. Ang usapin ay hindi lang pala tungkol sa tax evasion, hindi lang ito issue ng kita o ng papel, kundi buhay, kaligtasan at ang bayan. May mga residenteng binabaha taon-taon, may mga negosyong nalulugi dahil sa tubig baha. May mga pamilyang natrap na sa loob ng bahay habang umuulan at ngayon may ebidensyang ang dahilan ay ilang kumpanyang walang pakialam. Pero teka, anong kinalaman dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ito ang hindi mo inaasahan kung si Pangulong Bongbong Marcos ay kilala ngayon sa malaking crackdown sa mga smuggler, hoarder at tax evaders. Si Vico ay tila sumusunod sa parehong yapak at sinusunod ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito pakikisabay, hindi ito papogi points dahil sabi ni Mayor Vico mismo, walang politika rito, katotohanan lang. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika pero walang politika yung ginagawa natin, katotohanan lang. Pero handa ba ang Pasig? Bilyong piso ang sangkot, malalaking kumpanya ang makakalaban. Posibleng pati ang ilang opisyal ay madamay. Pero ito raw ay laban na hindi atrasan ni Vico, kaya nanawagan siya sa sangguniang panlungsod. Tumulong kayo, gawin nating masusi ang investigasyon, isa-isahin natin sila. Kailangan seryoso din natin yung investigasyon. Isa-isahin natin kasi doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion pero minsan may declaration sila na zero gross revenue pero proyekto sa DPWH. Kaya ito na nga ang tanong sa dulo ng kwento, kung si Mayor Vico ay dati lang kinikilala bilang bagong mukha ng politika, ngayon ba isa na rin siyang higante sa laban ng tama kontra abuso? Katulad ng Pangulong Bongbong Marcos, may paninindigan, may direksyon at may tapang. Wala siyang sinisino, walang exempted, walang kaikaibigan. At kung ating titignan na kahit makalusot sa batas ang tao,
walang makakalusot sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, katiwalian, kasinungalingan at kasakiman, may isang pangalan na nanatiling matuwid, may isang leader na kailanman ay hindi yumuyuko sa tukso. Hindi siya mayor, hindi siya presidente, kundi masigit pa, siya ang hari ng mga hari na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Luke 8 verse 17, "For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light." Siya ang tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Hindi lamang niya inilalantad ang kasamaan, kundi inaanyayahan tayong magbago. Hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Kaya kung sa paningin ng tao ay hindi sapat ang hustisya, magtiwala ka kaibigan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi nagpapabaya, hindi natutulog at darating siya sa tamang panahon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ay makatarungan at very merciful. Tulungan niyo po kami Panginoon na isaalang-alang na ang lahat ng aming gagawin ay naayon sa inyong pong kagustuhan. Tulungan po namin na makilala ang karakter ng aming Panginoon Kristo sa aming buhay upang maging totoo po kami at maging kaaya-aya sa inyo pong harapan, sa inyo pong banal na harapan. Patnubayan niyo po kami Panginoon at turuan niyo po kaming maging mapagmahal sa aming kapwa ng katulad ng pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubay at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.